Pareto's Principle History. The Pareto's Principle is named after Italian economist Vilfredo Pareto, who in 1906 observed his country Italy and found out that 80% of its land was owned by 20% of the people. Nagsimula ang Pareto's Principle kay economist Vilfredo Pareto nung nalaman niya na 80% of its ng kanyang land ng kanyang country is owned by 20% of the people. At hindi niya lang to nakita sa kanyang sa country. Nakita niya rin to sa kanyang garden. 80% ng fruit na nakukuha niya ay galing lang sa 20% ng halaman na tinanim niya. What is Pareto's Principle? A study extended found out that 80-20 thing also transfer in other country. Ibig sabihin nito, hindi lang sa Italy nangyayari yung 20-80. Pwede rin sa bansa natin, sa ibang bansa, sa Amerika, sa Russia, at kahit saan. At further, the Pareto's Principle now was called as 80-20 rule. Ang 80-20 rule naman ito ay nagsimula kay Joseph Coran. Siya yung nagpalawak nitong 80-20 na rule. At 80-20 rule does not imply on land ownership. It can only be seen in many aspects of society, business, and life in general. Nga lahat nalaman ng study nila na hindi lang sa land ownership, sa mga product, sa mga business, at sa kahit sa mga lugar is nangyayari yung 80-20 rule. Halimbawa na lang in business, 20% of the worker produce 80% of the result. Lahat din naman kasi lahat ng worker is magkakapareho yung pace nila sa paggagawa. Meron yung mga worker na bilis gumawa katulad sa iba. 20% of the customer create 80% of the revenue. Ito rin. Siyempre, hindi naman lahat ng customer is isa-isa lang yung mga binibili nila. May mga customer din na mayayaman na bultuhan sila kung bumili o yung mga mamahalin na produkto yung binibili nila. Kaya naging 80% yung revenue sa 20% lang na customer. 20% of the product account for 80% of the sale. Ito rin yung sinasabi ko. Yung hindi naman lahat ng product is magkakapareho yung presyo. Siyempre may mga product din na mahal kaysa dun sa iba. Yan yung kahit yung 20% lang nung nabibili na product is 80% lang revenue. In example naman sa in society, 20% of the criminal commit 80% of the crime. Ito rin. Hindi din lahat ng criminal is isa lang yung ginagawa nilang crime. Meron din iba din yung mga syndicate na napakarami nilang ginagawa o yung mga gang na hanggang ngayon hindi pa nahuhuli at nagko-commit pa sila ng crime. 20% of the customer 20% of the beer drinker drink 80% of beer in the world. Ito naman 20% of beer drinker 80% na iniinom nila. Ito rin yung mga mayayaman kasi halos sila din naman yung umiinom kasi halos nakikita naman din sa mga pelikula, sa mga video na ang dami nilang wine na nakastock sa kanilang bahay. 80% of the factory population originate from 20% of the factories. Ito na naman yung mga big companies katulad ng sa China, sa Amerika na napakarami nilang factories at napakalaki nito na mag-produce ng population. Hindi kaya sa ating mga factory na napakaliliit kumpara sa mga factory nila. Kaya kahit iisa lang yung factory nila, mas marami pa rin yung napoproduce kaysa sa isang bansa. 20% of the student have rate 80% higher life in general. Yan naman, napakarami ng magiging rate na relate kayo dyan kasi hindi naman lahat magagaling o kaya masisipag mag-aral. Example naman, life in general. 20% of the average person activity on reality for 80% of its progress. Yan naman, 20% of
Average percent activity. Siyempre, alam na natin yan. Hindi naman lahat ng ginagawa natin is may nagagawa. Meron din tayong mga ginagawa sa bahay natin na hindi naman nakakadagdag dun sa pagiging creative natin, paghihiga. Yan, di na makakadagdag yan sa progress natin, sa pagiging engineer natin. Yung paglalaro ng basketball, mga ganun pa. 80% of the happiness brought about by friendship. Actually, from 20% of our friends only. Ito naman, 80% happiness daw is brought by friendship. Tapos 20% lang doon ng friend mo yung nagko-contribute dito. Siyempre, yung mga marami tayong mga friend pero ilan lang yung magiging best friend natin. At doon madalas nanggagaling yung happiness natin kasi naibibigay natin yung mga hinaing natin, hindi na tayong secret sa kanila, doon natin ibubuhos ng mga mga advice na ano natin. At kilala na tayo kaysa kahit sa pamilya natin, mas kilala nila tayo kaysa sa kanila. Kaya sigurado 20% lang yun yung galing doon. Yun lang naman yung Pareto's Principle is 80-20. Halos doon nang gagaling yun. Yung 20% nagbubunga siya ng 80%. Yung 80% naman nagbubunga siya sa 20%. Ganoon lang yung Pareto's Principle. 80-20 or 20-80. So, ayun, dito naman tayo sa analogy of Pareto's Principle. So, Pareto's Principle analogy. 20% input is equivalent of 80% output. Tapos yung 20% dito is tinatawag na vital view. Tapos, how about the other 80%? So, dito kung makikita nyo, the same is also true on the other side. 80% input is equivalent to 20% output. So, meaning is, ang tawag naman dito sa 80% na input is tribal many. So, dito tayo para mas natin maintindihan. What do Pareto's Principle indicate? So, it simply indicates that most things in life are not equally distributed, leading to the facts that the 80-20 rules implies that in any given situation, 80% of the effect is produced by 20% of the causes. So, dito daw is sinasabi na 80% of effects can produce 20% of causes. So, tinatanong dito is it always 80-20? Ang sagot ay hindi. It could actually be a lot sleeper 85-50, 90-10, 93-7, etc. It can also a bit smaller 70-30, 74-26. It always 100 when added? No. It could be also 85-20, 74-10, 91-32, etc. So why it is being called the 80-20 rule. The 80-20 thing is a relation to its nowadays application. Should not be treated as exact entities but rather as symbolic number. So, ano siya, symbolic number na naman siya. Pwede siyang mas lamang or mababa, ganun. So, dito is, no matter what the ratio are, the bottom line is, it leads us to the certainly that the minority of the causes produce the majority of effects. So, may lang ako dito. Yung 80-20 kasi parang pwede siya sa pinaka real life. So, dito, may nabasa kasi ako na halimbawa, 20% of criminals commit 80% of crimes. 'Di ba, sabihin natin na kahit 20% lang sila na criminals, kaya nila makapag-commit ng 80% kasi 'di ba sa totoong buhay
pagka kahit isang grupo lang kayo, tapos pwede kayong makapagano ng maraming crimes. Ganun. Tapos dito naman, 20% of driver causes 80% of all traffic accident. So, parang cause and effect lang. Tapos dito, 80% of pollution originates from 20% of all factories. Diba sa maliit na sa maliit na percent lang na kaya makapag-cause ng malaking percent. Ganon din sa sa maliit na percent na cause, mas malaki din yung magiging effect. Ganon yung ibig sabihin ng 80-20 rule. Tapos dito nga sabi, the minority of the causes produce the majority of effects. Same as on the other side, that the majority of causes produce the minority of effects. This teaches us to focus on the more important aspects of life, the vital view. Make us to do more by doing less. Diba dito vital view, kahit 20% lang yung input mo, equivalent siya ng 80% output. So, ayun, do more by doing less. How can Pareto's principle be applied in business? To increase the revenue, you can try to increase your profit. How? To increase the thing that you sell. Dagdagan mo yung mga binebenta mong mga bagay, yung mga nabibenta, hindi yung mga nai-stock na lang dun sa inyong storage. Kung ano yung mga best seller nyo, yun dapat yung i-restock nyo. 2. Negotiate better deal with your supplier. Update nyo yung contract. Baka hindi na yun patas sa inyo o kaya nalulugi na kayo kasi di ba merong mga na tumataas yung raw materials. Pag bumaba yung raw materials, mas malaki yung kita nila. Kasi mas bababa yung ginagamit nilang raw materials, tapos mataas pa yung binebenta nila sa inyo. Kaya dapat i-update nyo yung contract time to time. Cut excess overhead. Ito naman yung pagtatanggal sa mga empleyado na hindi naman nagpe-perform ng maganda o kaya excess lang sila. Excess? Yung mga hindi mo na kailangan dun sa company, tapos sumasweldo pa sila. Di ba sa Lean Six Sigma, ayaw natin yung 6, yung 8, yung transportation, yung mga etc. Di ba ayaw natin yung waste doon. Kaya kailangan tanggalin natin yung mga empleyado na hindi na masyado nagagamit. Increase price. Increase price, ito dapat hindi dapat ginagawa agad-agad kasi may ding maapektuhan nito yung sale natin. Dapat mag-research muna tayo na pag tinaasan ba natin yung increase natin, yung price natin, hindi maapektuhan yung number ng sale natin. Pagka hindi naman naapektuhan, pwede nyo itaas yung price natin. At marami pang iba. May tanong dito. Can a company do all these things simultaneously? Ang sagot, hindi. Bakit? Una sa lahat, hindi kaya ng isang company na gawin ito lahat simultaneously. Bakit? Wala silang time, walang resources, walang management focus na magagawa ito lahat. Pangalawa, the Pareto's principle teaches us not everything is equally important at once. Diba alam naman natin, pangalawang pangalan ng Pareto's principle yung 20-80. Ibig sabihin nun, hindi lahat ng binebenta mo is nagiging profit. Di ba alam natin na 20% lang nung sale yung nagiging revenue, at yung 20% lang ng customer yung nagiging sell natin.
Diba? Yeah, hindi mo magagawa lahat to ng simultaneously kasi meron ka dapat i-prioritize na magbibigay sa'yo ng magandang profit. Pangatlo, dapat alamin natin o kaya i-prioritize natin yung nagbibigay sa atin ng biggest profit. Siyempre, alamin natin kung ano yung mga bibigay sa atin ng profit at yung hindi. Diba, alam naman, mayroon naman tayong mga product na nagsisell. Kunyari sa restaurant, yung mga pagkain na bestseller. Siyempre, dapat pagtuunan natin ng pansin yung nagiging bestseller natin. Bibili tayo ng mga fresh na pagkain, mga gamit, o kaya mag-i-stock tayo ng mga gamit para sa special product sa bestseller natin na yun, para kahit marami yung umorder, may serve pa rin natin. 4, not using 80-20 wisely may cause business to prioritize the least important, which is definitely not constitute a leap forward. Ito rin naman, yung hindi paggamit ng Pareto's principle ng tama. Siyempre, pagka alam naman natin gamitin pero hindi naman natin siya, alam natin kung ano yung Pareto's principle, ginagamit natin siya. Pero ginagamit ba natin siya ng tama? Yun dapat tinan natin. Kasi pagka hindi natin siya ginamit ng tama, wala rin, parang hindi rin tayo gumamit ng Pareto's principle. O baka lalo pa tayong malugay kasi pinaprioritize natin yung hindi nagbibigay sa atin ng profit. Kaya dapat alam natin yung Pareto's principle, dapat alam din natin gamitin. And ang report ko po ngayon is about sa social interaction. Isang paraan upang makipag-communicate sa iba't ibang tao, upang makakuha ng mga impormasyon sa pagpasok na iba't ibang bagay, upang makipagbigay sa bawat isa sa kanya-kanyang strategiya o strategy ukol sa negosyo or business na English at sisimulan sa pagbubukas ng isang bagay na gusto mo o larangan na tatahakik mo. And second naman is relationship, magbibigay ng halaga sa mga tao, mga kasama at siyang nagbibigay ng halaga sa bawat isa, sa pagbibigay ng maayos na makikitungo para sa mga negosyo at papaano tungo sa maayos na negosyo, negotiate sa mga tao, wala mo pag-negotiate o kapwa tao, pakikisama. Yung number 1 rules naman, pakikisama. And day-to-day usual activities, ito yung upang malaman na ang bawat araw-araw na kalagayan ng negosyo at kung ano ang bawat hakbang sa negosyo upang siya dapat nalaman sa bawat business na gagawin. O kailangan mo lang may plano araw-araw, tapos kailangan mo monitor mo yung negosyo mo kung ano nangyayari araw-araw para maagapan at hindi agad magalugi. Lugi. Thank you po, that's it for me.